Let's circle back to one of our top stories, the recommendation of graft and malversation charges against former Surigao del Norte representatives Francisco Lalo Matugas and Francisco Bingo Matugas II. Let's talk to mobile journalist Arles de los Santos about it. Arles. Kami Ronald Red at Bok Ed, no? Ito na nga yung Friday na airtime ng Office of the Ombudsman sa mga recent coverage natin, no? Na kung saan nga inirekomenda na yung charges ng administrative at criminal complaints laban doon sa mag-amang Matugas, no? Graft at malversation, maging yung paglabag sa conflict of interest yung tinitignan dyan, no? Batay kasi sa ulat or record ng DPWH, no? Idineklarang 100% complete na ang nagkakahalaga na 80 million pesos project sa Del Carmen, Surigao del Norte at dahilan nga no para mailabas ng buo yung bayad daw dito no pero sa isinagawang site inspection ng Office of the Ombudsman noong April 2026 ay natuklasang nasa 65 to 70% lamang yung nakita nga no na actual accomplishment ng proyekto no at kasama din sa mga pinaiimbestigahan at posibleng mapakasuhan nga no ay yung ilang opisyal ng DPWH at mga personalidad na konektado doon sa umano'y kontratista or construction company na may conflict of interest umano sa mga Matugas no yung Bumitrix Development Corporation na mayroon din umanong 457 million pesos worth of loans sa pagitan ng mga mababatas at ng kumpanya no kaya daw mayroon talagang tinitignan na direct pecuniary interest doon sa kontrata. May iba pang mga nabanggit at natalakay ang Ombudsman kagaya na lamang yung recantation ng mga witnesses laban kay dating House Speaker Martin Romualdez maging yung paglabas nga ng bansa si Senator Loren Legarda na na-flag na dahil paulit-ulit na na-extend nga raw ito lalo pa ngayon na mayroon ngang investigasyon na ginagawa laban kay Legarda at kay inyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Alex, magkaiba yung issue ng ng conflict of interest ng Matugas na magama with the company versus yung hindi pagtatapos ng proyekto? Parang magkadugtong or magkasunod na issue yun, Bok Ed, no? Kasi ang lumalabas sa recent studies and reports, no, yung Bumitrix Development Corporation ay may link daw doon sa mga Matugas at nakakuha ng nasa 10 billion pesos worth of DPWH projects, no? Kasama dyan yung mga taon daw na sila ay nakaupo bilang mambabatas, no? And then, itong project naman na doon sa Del Carmen, sa Surigao del Norte, ay doon naman sa posibleng malversation dahil lumabas na 100% complete dahilan para malabas yung pera pero ang totoo ay hindi pa naman daw ito tapos. Arles, in the past ba, parang may mga previous cases na yung mga Matugas before pa eh. No? May mga kaso na sinampa sa kanila before. So ito lang yung latest. So siguro kung magmamapping tayo, gaano karami mga politiko ang nasampahan ng kaso at gaano karami ang nag-prosper? Ganun na ba karami sila? Parang ilan lang yung nabalitaan natin eh. Hindi, in the past, marami rin mga, in the past. May mga congressmen akong nalam na nakasuhan pero never nakulong. No? Ibig sabihin, ano kaya yung percentage ng mga ganon? Pinamathmot pa si Arles. Ibang usapin pa. Hindi, hindi ko pinapala-search kay Arles. Pero ang alam ko kasi yung Matugas before, may mga kaso na rin sila eh. Unless ang gusto malaman ni Ronald, sino yung the ones that got away? Sa Totga pa rin. Totga pa rin. Well, kung pagdating dito sa usapan ng flood control scandal, no? Syempre yung mga tinitignang pangalan na posible daw nakagat away. Syempre yung mga naunang nabanggit, sina Bersamin at yung mga dating secretary ng pamahalaan, no? Though sabi ng Office of the Ombudsman hindi pa naman sila out of the picture or out of the hook sa ngayon, no? At patuloy naman yung kanilang investigasyon dyan. Yun ba yung tinatanong mo? Pwede na. Anong status nung Kwan? Nung kay Loren? Anong status na yan? PI? PI. Oo. Sa ngayon, pero meron na ba silang Kwan? Meron na ba silang freeze? Freeze na mga accounts nila? May gano'n na bang suggestion? Halimbawa, si Speaker Martin may freeze na accounts, di ba? Meron din siyang precautionary hold departure order. Sila Loren ba? Anong status ng mga ganon?
Sa ngayon, Buked, ang latest na mayroon tayo doon sa usapin pagdating kay Senator Loren Legarda, no, ay fina-flag na ng Office of the Ombudsman yung paulit-ulit na extension nga ng medical leave or absence itong ni Legarda dahil kung seryoso daw na may sakit ito, sana daw ay isahang mahabang leave na lamang daw yung ginawa, no, hindi coincidental doon sa punto kung saan iniimbestigahan si Legarda at yung kanyang anak na si Leandro at dahil daw doon mas tumatlaki, no, yung parang pangamba o yung duda sa dahilan ng paglipan nga nito, no. Pero patungkol doon sa mga pina-freeze na assets at mga precautionary hold departure order, wala pa tayong nakukuhang ganyang impormasyon sa Office of the Ombudsman, pero hinihintay pa rin yung kanilang pagsusumite ng counter affidavit kaugnay ng mga reklamo laban sa kanila. Because yung flagging, I saw the news reports about it as well. Parang it's not clear. What does he mean by Yeah, flagging, what di ba? flagging? Does that mean Yeah. they're looking to build a case? Alam ko under preliminary investigation na, but what does he mean by we're flagging the case of Senator Loren Legarda? Are they Hindi just taking malinaw. note? Or were they Yeah, taking in- note? Or was it a signal to the Senate, for example, to take a closer look at the continued extensions of her medical leave? Well, Reg, tama yung point, no? Medyo broad pa nga yung flagging na yun. And actually, yan din yung tanong natin kanina. But at least, yung Office of the Ombudsman, yung kanilang point pa lamang, tila nagdududa na sila doon sa paulit-ulit na pag-extend. Wala pa namang legal or administrative matters na iba pang tinitignan pagdating dyan. No? Kasi naalala natin, nung unang lumipad itong mag-ina, sabi ni Ombudsman Remulla mismo, ay inaasahan niya na babalik ito ng bansa. Pero ang bilang natin, 4 na beses na nag-file ng medical leave si Legarda. So may another time na naman for us to wait. No? Pero ang mangyayari kapag hindi naman nagsumite ng counter affidavit, ang dalawang ito, no? Ang mangyayari ay magiging default. So kung ano yung investigasyon at lalabas ng resolusyon, yun yung kanilang susundin, no? And possibly wala talagang tugon na makukuha dito sa dalawa. So magiging by default siya. Yung iba kasi kahit What PI about pa yung lang, ano may precautionary hold departure order na eh. Yeah. Diba? Yung mga iba, may, kahit nasa PI pa lang. And I think Ronald, nakita natin yan sa madaming mga personalidad, ha? Kahit kay Senator Rodante Marcoleta, kay Defensor, at maging doon kay dating, I think it was yung kasama doon sila Senator Jinggoy Estrada, 'di ba? Kahit nasa preliminary investigation pa, wala pang case, no? Kasi pagka na-file na yung case, yung susunod, full departure order na mula sa Sandigan Bayan. But Yeah. so far, wala tayong nakitang ganyan pa kay Senator Loren Legarda. Amy? What about yung case niya, no, ni Speaker Romualdez? Meron bang bago doon sa pagre-retract ng 4? Mukhang lahat ng witness niya nawawala sa kanya. Actually, no, yung bilang nga ng kampo ni Ombudsman ni dating House Speaker Martin Romualdez ay 28 mga witness na daw yung nag-recant ng kanilang mga testimonya na nagsasabi na wala raw basehan talaga at walang testigo doon sa mga reklamo na niluluto ng Office of the Ombudsman laban sa dating House Speaker, no. Pero ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi raw ibig sabihin na may mga nag-recant na mga witnesses ay wala ng saysay o sustansya yung kaso, no? Kasi so far, ang meron silang numero ng witnesses on this complaint kay Romualdez ay nasa 42 na mga witnesses, no? And ang mangyayari daw dyan, kapag ka nag-recant ng yung witness ng kanyang testimonya, ay isasama daw sa kanilang isusumite doon sa reklamo yung nauna, yung pinanindigan at pinanumpaang testimonya, and baging yung pagre-recant ng statement. At yung korte na daw mismo yung magtitimbang kung ano doon sa dalawa yung tatanggapin or gagamitin sa kanilang procedures, no? And may mga sinasabi sila na tila misleading nga daw itong pinapalabas ng kampo ni Romualdez na dahil nag-recant, walang testigo at tila walang sustansya yung nilulutong kaso laban sa kanya, no? Kasi ang tanong ng ombudsman, bakit daw nagtago yung mga affiant noong nag-recant na sila? Noong una naman daw, humarap ang mga ito sa Senado, humarap dito sa ombudsman, plus may mga balita na nabayaran nga raw ang mga ito. So syempre, yung paglutang at panumpa dito sa kanilang mga pagbawi ng salaysay o maging pagpapatuloy ng kanilang salaysay, yung mananatiling abangan natin at kung yun dapat nilang iharap sa korte. Hindi ba nila Pero yung case ba kakasuhan? nila completely dependent ba yan sa witnesses? Kasi kailangan din nila ng material evidence kahit merong testimony yan. Kailangan baka pa nila halimbawa ng paper trail or whatever.
Wala ba silang ganun pinangahawakan? Sa ngayon, Ami, ayan yung inaabangan natin sa Ombudsman kung ano yung pinakamabigat na ebidensya na magdidiin nga dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero nauna naman na sinabi nila na hindi lamang yung testimonya ng umano'y 18 bagmen ni Zaldico yung kanilang pinangahawakan, kundi may iba pa silang mga tinitignan. Yung mga records ng Anti-Money Laundering Council na dahilan nga para hilingin na ipa-freeze na yung mga papel nito, maging yung mga posible maging testimonya nga ng mga witnesses, kagaya ni Bernardo, dating Undersecretary ng DPWH, at maging si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. So ayan yung ating pang mga aabangan. Na sa ngayon ay syempre, hinihintay pa rin natin kung kailan nga masasapinan yung kaso na yan. Hindi ba nagsabi yung ombudsman na may option sila na kasuhan yung mga nag-recant? May mga ganun ba silang moves para kasuhan? Yung binawi, yung mga testimony. Ay kalawa ay yung sinasabi nila na 25 na natitira pa na tetestigo. Ano ang status nun? Nung 25 na yon? Ronald, so far doon sa mga kakasuhan, yan yung unang sinabi ng Office of the Ombudsman. Kung magre-recant itong mga naunang testigo ng kanilang mga statement ang mangyayari, masasama sila doon sa mga mahahabla o makakasuhan. Pero again, wala pang ikinakaso kay dating House Speaker Martin Romualdez sa investigation na ginagawa ng Ombudsman. Pagdating naman doon sa 25 witness, wala pa tayong ibang update dyan, pero at least for the part or sa statement ng company dating House Speaker Romualdez, nasa 25 na araw yung nag-recant ng kanilang mga testimonya. Pero they keep tossing around these numbers of witnesses as if the numbers matter. What everybody really likes to know is ano yung quality ng witnesses and the quality of their testimony. Kasi you can have a whole slew of witnesses who don't really say much, but you can have one witness who can make a difference. At ang sabi ng mga abogado ni Speaker Martin, obligado o required yung ombudsman na sabihin sa kanila itong mga natitirang testigo. Ang sabi kasi nila, wala pang pinapaabot sa kanila. Yeah, of course. Yeah. So, paano nila masasagot kung wala namang sinasabi sa kanila? Meaning, we've been hearing that figure. Dati it was 24, na naging 40, what did you say? 42 witnesses 42. allegedly, but we don't know who they are. According to the defense team of former Speaker Martin Romualdez, hindi din daw nila alam who these people are. I think dyan tayo medyo hindi privy, kasi pagdating dito ay limitado din talaga yung impormasyon na ibinibigay ng Office of the Ombudsman. Yung mga tinitignan kaso pa lang so far, yung mga posibleng ilang mga maging testigo, yung nakikita natin. Pero yung other deeper aspects nito, wala pa tayong impormasyon dyan. Kasi may mga hiningi din ng mga dokumento sa House of Representatives. Maaalala natin na nangalampag si Ombudsman Remulla pagdating dyan. And syempre yung sa Anti-Money Laundering Council. So kulang pa yung mga impormasyon natin dyan. Kaya inaabangan natin na ma-file talaga ito. Pero tama, Book Ed, yung sinasabi mo, kahit gaano kadaming witnesses yan, kahit isang witness lang dyan, yung posible na makapagdiin dito at manalo yung kaso, syempre, make or break yan. Yun yung ating inaabangan pa rin hanggang sa ngayon. Nag-witness protection ba sila? Kasi yung nakikita natin tuwing may magsasalita at pinapangalanan at nakikilala, biglang mawawala pag surface, Iba lang kwento. bumabaliktad na. Yeah. Di ba pwedeng may magsalita, tapos itago nyo nga muna yan para Di ba ewan ko napapanood lang natin sa sine. Yeah. Di ba ginagawa yan dito? Well, ayan yung tanong actually din amin ng Ombudsman. Yung mga nagre-recant, biglang nawawala daw, yung mga nanumpa, hindi na rin matagpuan. So I think for the context ni Orly Gutesa, and yung mga iba pang nag-recant. So hindi natin alam kung nasan sila ngayon. Pero nung mga pinatawag sila sa Senado, last time, humaharap naman sila. And dito sa Ombudsman. This is something that we have to look out. Kasi ang mangyayari, hindi pwedeng susulpot lang yung isang individual and mag-share ng allegation and then after nyan mawawala because continuous na nagde-develop itong mga allegations na ito. Absolutely. We need to pin the Is ombudsman down on that. Is it a question of money? Dahil sabi kasi dati, ito daw 18 na Marines, kaya sila nagtestigo dahil yung budget na dapat yung budget na dapat na mapunta sa kanila parang kinopong nung middleman, At yun yung isa sa dahilan. Tapos naman yung iba naman nawala, tapos nung bumalik, nung nakita,
ay nagbago na ng testimony. Ibig bang sabihin nun, posible na nabigyan na? Actually, hindi natin masasagot yan, Ronald, kasi Actually, syempre- rhetorical question lang. okay. Sorry. Okay, you don't have to answer. That's a question for the Ombudsman, Arles. Rhetorical Yeah, question. We have to let Arles go na last questions on Yung, people that are out of the Yung picture. original question ko, yung the ones who got away. Na Ronald, maulan na naman. Goodbye ka na, tayo sa goodbye. tanong na yan. Goodbye ka na. Talaga, no? Hindi, mas na sasariwa yung mga the ones who got away pag umuulan eh. Ganun ba? Yun. Alam mo yun. Alam mo yun, Arles. Oo, kagad si Arles. Yes. Oo nga. Sarap ng tao. Okay, we'll put you out of your misery. Thanks so much for your reporting, mobile journalist Talaga out of her Arles misery. de los Santos coming to us from the Ombudsman's office.